So good morning everyone. Today is October 15 and it's our third week uh, for the month of October. Okay, so praise God dahil nakakaraos tayo. No? And nakakatatlong linggo na rin po tayo for our series entitled Taking God Seriously. Sabihin nga po ulit natin, Taking God Seriously. Okay, sabi doon sa tagline natin, wala palang tagline dito. Sabi doon sa tagline natin, life changes when we fix our walk with God. Amen? So nababago po yung buhay kapag daw tayo inaayos natin ang paglalakad kasama ang Panginoon. So as we start, may I ask everyone to stand up as we read our text for this morning. It will be reading from the book of Genesis, chapter 32, verses 6 to 12. Our topic for today will cover from Genesis chapter 31 to 33, but we'll read only from chapter 32, verse 6 to 12. Let's read all together. Ready? Go. When the messengers returned to Jacob, they said, "We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him." In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought if Esau comes and attack one group, the group that is left may escape. Then Jacob prayed, "O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and I will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted." Praise God sa pagbasa po ng ng kanya pong salita. Let's all pray. Father God, we thank you for this wonderful morning, Panginoon, na sa amin pong pagsisimula, Panginoon, ay nandoon yung pagsama-sama naming pag-aawitan and giving you all the praises and glory, O God. And at this time, this moment in time, Panginoon, we are asking for your uh, guidance, Lord, for understanding sa bawat isa. Tulungan mo po kami, Lord God, to open our hearts and our mind to the things that you want to show us through your word, Lord God. And as we study your word, Lord God, we ask for your for anointing, Panginoon, and that open hearts, Lord God, for us, na sa amin pong pakikinig, Panginoon, ay maging attentive din kami, Lord God, at maging handa sa iyo pong mga ipapamalas, Panginoon, o ipapakita sa amin, Panginoon, na mensahe mo ngayong umaga. We thank you, Father. We worship you and we glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, sige po. You may be seated. Ayan, sabi po nga natin kanina, it's our third week of our series, Taking God Seriously. Yan. Ito yung tagline natin kanina. Life changes when we fix our walk with God. Alright? So nababago ang buhay kapag daw tayo ay inaayos natin ang paglakad kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, we really allow God to move in our lives. No? Seryoso po tayo. Sino pong seryoso dito? Yan yung mga katabi niyo, mukha ba yung mga seryoso? Mukha lang? No? O mukhang nakakatawa pag tinitignan mo pa lang, natatawa ka na? Pero I believe when we become serious about the things about God and our walk with God, no? God changes our lives. No? Ibig sabihin po, when we allow God, when we are serious about God, we allow God to move in our lives. Ibig sabihin, seryoso tayo sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Seryoso tayo sa pagtalikod sa kasalanan at pagiging mapagmataas.
So ano pa po ba ang pagiging seryoso? Sineseryoso natin ang Panginoon kapag sa lahat ng kilos natin, sa bawat desisyon at plano na ginagawa natin sa buhay, mare sa pag-aasawa, no? Sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, sa pag-aalaga ng pamilya, o yung simpleng pakikipagkapwa tao, no? Dapat nakasandig tayo sa Panginoon at dapat determinado tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon anuman ang mangyari. No? Hindi po yung kung kailan lang meron tayong kailangan sa Panginoon, doon lang tayo magseseryoso sa Kanya. No? Hindi po. Hindi din yung kapag okay ang lahat, doon lang tayo seryoso sa Panginoon. Hindi rin po. We have to realize that life apart from God is meaningless. Amen? Pero pag sineryoso natin ang Panginoon, magbabago ang buhay mo. Sino po naniniwala na pag sineryoso natin ang Panginoon, magbabago ang buhay mo? Amen? So, last week we saw, as we talk about the life of Jacob, no, makikita natin how God turned Jacob's life. Alright? Yung first week po natin, we talk about the identity of Jacob. Slide. Ayan. Ayan po si Jacob. Yung identity po ni Jacob, literal na ang pangalan ni Jacob, ang ibig sabihin ay heel grabber or schemer or deceiver. No? Imagine, bata ka pa lang, yun na yung pangalan mo, no? And eventually, si Jacob po, hindi lang siya pinangalanan as a deceiver, but he lived a life as a deceiver. For so many times, since nung pinanganak sila, noong relasyon nilang magkapatid ni Esau, he's been living a deceiving life, no? Mula pagkabata hanggang pagkatanda, manlaloko at manlaloko siya para lang makuha yung gusto niya kahit na mali na yung paraan ng pagkuha niya dun sa mga bagay na yun. No? He is very self-reliant and self-serving. Hindi lang yon, he was also raised in a dysfunctional family. Yan po yung pinag-usapan natin last time. Last week, we talked about dysfunctional families at nalaman natin na it runs pala sa generations. No? It runs through generations. No? Imagine, di ka pa pinapanganak. Si Jacob po, hindi pa pinapanganak. Yung mga nauna sa kanya, mga manloloko na. No? Naandun na yung mga nakapaligid sa kanya, naglalamangan, may mga favoritism, may mga nag-iiringan, very dysfunctional. Pero alam nyo, hindi yun gusto ng Panginoon. Okay? These are the effects of sin in the life of a human. No? So for God, it has to stop. Kailangan na pong matigil. Sabihin nyo nga, kailangan nang matigil yan. No? It has to stop. We knew that God redefined Jacob's identity. Kung kanina, yung ibig sabihin ng pangalan niya, Jacob, the deceiver, the schemer, the heel grabber, to Israel, meaning he prevailed with God. No? Hindi ka na magtatagumpay. Parang sinasabi dito ng Panginoon, nung pinangalanan ng Panginoon si Jacob as Israel, ang ibig sabihin niya po dito, hindi ka na magtatagumpay dahil sa sarili mong lakas at paraan. Magtatagumpay ka na kasi kasama mo ako. No? How can we relate in this life, in this story of Jacob? No? So, nung yung past life natin, ang gusto natin gawin kung ano yung gusto nating gawin, kumikilos tayo sa sarili nating paraan, no? Sa sarili nating kakayanan, sa kung ano yung alam natin na ito dapat, pero hindi nagmamatter sa atin kung tama o mali yung paraan natin. But this time,
nung nagseryoso si Jacob sa Panginoon, hindi lang niya binago yung identity niya, but he also changed his path. Hindi ka na ganyan. No? Magbabago ka na. Hindi ka nakikilos, hindi ka na magtatagumpay sa sarili mong paraan, pero magtatagumpay ka na ngayon dahil kasama mo ang Panginoon. And at the same time, God also wanted to break the generational curse na dumadaloy sa angkan ni Jacob. God wants us to deal and break the sinful patterns in our homes. No? So hindi lang identity natin ang nababago pag tayo nagseryoso sa Panginoon, pati ang kalagayan ng pamilya natin. Pwedeng dumaloy ang pagbabago maging sa pamilya natin. Merong pagkakataong maayos when we take God seriously. This week po, ang ating pong pag-uusapan or ang topic natin this time is overcoming fear. Sabihin nga natin, overcoming fear. Ayan. Confident in God's direction to face the consequences of our action. Meron po muna akong tanong sa inyo. Ang tanong, sino sa inyo ang nakaramdam ng takot noong tinawag kayo ni Lord for sa pagbabago? In English, who among you felt afraid, no, when God called you to change your life, for a changed life? Sino sa inyo? Lahat ba tayo natakot? Ako, talagang natakot talaga ako. No? For so many reasons. For the fact na yung idea pa lang na tayo ay magbabagong buhay, di ba magandang bagay? Magandang bagay na tayo ay magbabagong buhay. Pero, at the same time, there is also the reality na medyo nakakatakot din. Bakit? Ano yung mga kinakatakutan natin? No? Nung tinawag tayo ng Lord sa pagbabagong buhay. Ako po, personally, meron po akong mga naging takot noong ako po ay bumalik sa Panginoon. No? I was raised in a Christian family. Daw. Christian family daw po kami. And then eventually, when I entered college, no, doon po ako nagseryosong magloko. No? Kasi dati parang joke time lang yung pagloloko ko eh. Kasi nasa church ako, nag-attend ako dati ng youth, no? Nagsiserve din ako as worship team nung high school. But then, hindi ko pa pala tinatanggap si Jesus sa life ko. Because all this time, lumalaki ako in a Christian family, hindi pala ako nakakilala sa Panginoon talaga. All I know, that every Sunday is church day. No? Yun yung kinalakihan ko. And when I entered college, no, medyo parang na-feel ko na parang, uy, ayos to, ang layo ko sa church, ang layo ko dun sa mga taong nakakakilala sa akin. So, ang nangyari sa akin, ang ginawa ko, I tried a lot of things. And I thought that I am secured for doing those things, no? Dumating sa panahon na ako po I recognize or I say na ako ay Christian, pero ako po ay naninigarilyo. Nung mga panahon po na yon, I am smoking, I am drinking alcohol. Hindi, ang tanong sa amin, kung kailan tayo iinom, ang tanong sa amin, kailan ba tayo hindi iinom? So sobrang dalas. No? Yan po nung college and I'm jumping from one relationship to another. No? Ganun pong kasalimuot yung naging buhay ko when I was in college. Pero syempre, hindi po hinayaan ng Panginoon na magtuloy-tuloy yan. No? I was involved and nakabalik po ako sa Panginoon sa pamamagitan ng campus ministry in UBEL. No? Kung saan po yung pinanggalingan ng Life Source. No? Pero nung ako po ay
tinawag ng Panginoon for a changed life, no, sa pagbabagong buhay, marami po akong naging takot. My personal fear, nung ako po ay nagsimulang tumanggap muli sa Panginoon bilang para sumunod sa Kanya at magkaroon ng pagbabagong buhay, number one is rejection and persecution among my friends. No? Sobrang takot na takot ako noon and talagang nangyari. No? Na nung tumalikod ako sa kasalanan and I started going to church, I started going to life gatherings sa U-Belt, no? Hindi na ako nakakasama nung mga tropa ko na mag-inom, manigarilyo at kung ano-ano pang mga kalokohan. And eventually, doon ko na-experience, nasabihan ako na, Bipoy, nagbago ka na. Hindi ka na tulad ng dati. Nung una, talagang sabi ko, sakit naman nun. No? Doon ako takot sa mga ganong salita nila. Pero eventually, God made me realize that it is a good thing. It is a good thing when somebody told you that you are not the same as before. No, matuwa kayo pag sinabi kayong, Atan, nagbago ka na, hindi ka na tulad ng dati. Praise God! Kasi may ebidensya ng pagbabago. Pero as kasama pa din doon, no, takot na takot ako in moving out of my comfort zone. Doon ako nasanay. Nasanay ako sa paggawa ng kalokohan, nasanay ako sa mga bagay na makamundo. And kapag umalis ako doon, no, may panibagong takot na naman. It is getting rid of pleasurable but sinful things. Nakakatakot 'yon, no? Nakakatakot yung changing of or yung transition ng lifestyle, yung pagbabago mo ng principles, no? And also, I'm so afraid confronting the reality that I have to settle a lot of things from my past. Kayo, ano yung mga kinakatakot nyo noong kayo ay tinawag ng Panginoon sa pagbabago? One of the obstacles in taking God seriously is facing our fears. No, sabihin nyo nga, facing our fears. We have to know that when we get serious with God, there are important things na dapat mag-take place. No? Ibigay ko sa inyo, I want to give you 3 things na magte-take place when we take God seriously sa pagbabagong buhay. Number 1 is follow His lead, face our fears, and feel His peace. Number 1 po is follow His lead. Sabihin natin, follow His lead. Yan. Anong Tagalog ng follow His lead? Sumunod sa kalooban o sa pangunguna ng Panginoon. No? Kapag sinabi natin na tayo ay susunod sa pangunguna o sa leading ng Panginoon, syempre dapat it revolves around sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon na dapat mangyari. Leading nga ng Panginoon hindi pwedeng leading ng iba. No? So dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung gusto lang nating mangyari. No? Pag sinabi nating tayo ay susunod sa pangunguna ng Panginoon, hindi lang kung saan yung gusto nating puntahan, kundi kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Following God's lead revolves around what God said He would accomplish. And without God's signal, hindi tayo magkakaroon ng confidence to move forward. Tama? Hindi tayo magkakaroon ng confidence to move forward nang merong pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. So ngayon po, paano nga ba natin malalaman at mararamdaman kung ano at saan tayo dinadala ng Panginoon? Let us look at this. Here are some basic steps on how we can sense God's direction. Kung sa companies po merong 5S, alam niyo yung 5S? Sinong sa ulo ng 5S? Hindi ko na sa ulo. Sort, mga ganun.
No? Ngayon po meron tayong 6S. Okay? Ano ba yung 6S na yan? Ayan, so pinakita ko na sa isang screen na lang para pwede nyo rin pong isulat. Pwede nyo rin i-take down, i-jot down sa inyo pong notes. Alright? Number 1 po is sense God's timing and procedure. Kapag po tayo ay sumusunod o we want to sense God's direction, we have to sense God's timing and procedure. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 8 verse 5, a wise heart knows the proper time and the proper procedure. Maalala natin, in the life of Jacob, si Jacob po, ang diskarte niya, laging gumamit ng mga ipinagbabawal na teknik. Tama? Laging mali ang kaparaanan niya. Pero dahil ang goal niya lang ay makuha kung ano ang gusto niya, it doesn't matter for him whatever ways or means he will execute. No? But when he gets serious with God, he became open to God's timing. Kaya nga umabot ng 20 years bago siya bumalik sa kanila. So, ito po, sensing God's timing and procedure, ay isa pong napakahalagang dapat ginagawa natin. Kung ano ang huling pinagawa sa atin ng Panginoon, ito, isa sa mga prinsipyo ko pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon is that kung ano yung huling pinagawa sa iyo ng Lord, do it diligently. Amen? Huwag tayong atat pumunta sa next level. When God told you to do this, do it diligently. If you are in a season na ikaw ay nag-aaral, maging estudyante ka. Kung ikaw ay nasa season na ikaw ay single, maging single ka. I mean, wag tayong maging atat, no, to move to the next level. When we say we serve the Lord in any season that we are in, no? Kung ikaw ay bata, ikaw ay matanda, ito yung sitwasyon na ngayon, ikaw ay merong asawa, ikaw ay may anak, no? Doing the will of God. When we are doing the will of God, do it diligently. No? Huwag nating pangunahan si Lord. Habang wala pa yung next go signal ng Panginoon, be excellent in the area sa kung saan nilagay ka ng Lord sa ngayon. No? We have to trust God's timing and procedure. Do not go and move forward ahead of God, apart from God. No? Huwag nating pangunahan ang Panginoon. Huwag din naman tayo magpahuli. No, when God called us for a mission or for a certain ministry or for a certain task, no? Let's be fast din sa pagsunod sa Panginoon. Yung pinapagawa ni Lord sa atin ngayon, meron pong kinalaman sa susunod na ipapagawa niya sa atin. Alright? So, huwag nating sayangin ang panahon. No? Hindi dahil mabagal yung facing mo, nahuhuli ka na o mahina ka. No. We have to trust and sense God's timing and procedure. Pangalawa po is seek clarity from the Word of God. No? Sino po yung nagbabasa dito ng Bible? Ayan. Hopefully lahat tayo nagbabasa ng Bible. Kung hindi pa, no, hindi pa po huli ang lahat. We can start or restart our reading or Bible reading habit. Seek clarity from the Word of God. God may give us impression as His way of leading us, but this should always be subjected to the Word of God. Hindi pwedeng sasabihin nating sumusunod tayo sa leading ng Panginoon, pero contradicting sa Scripture. No? Dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Alright? Yung pangatlo po dito is sift the voices you hear and listen well to godly counsel. Ano sabihin ng sift? Salain. No? Salain. You sift the voices. Salain mo yung mga naririnig mong mga boses at piliin mo yung mga pakikinggan mong mga
advices. Right? Pwede kasing marami kang boses na naririnig, pero hindi lahat dapat mong pakinggan. You have to consider only those that come from people who have strong faith in God, as evidenced by their words, life, actions, and decisions. No? Marami pong mga tao sa paligid natin will only speak about the things you wanted to hear. Right? Not the things that you need to hear. Marami pong mga taong ganyan sa paligid natin. Kung ano yung gusto mong marinig, kung ano yung makakapagpakiliti ng tenga mo, eh yun ang sasabihin nila sa iyo. Wala silang pakialam kung mapapahamak ka o hindi. Basta kung ano yung magiging paraan para magustuhan mo sila, isasabihin nila sa iyo kung ano yung gusto mong marinig. No? Kung hindi man yung mga tao sa paligid natin, there are other people, no, that influences us, especially those celebrities. Meron po tayong mga social media influencers ngayon, no? May mga inspirational and motivational speakers din na kapag nagsasalita, eh talaga namang nagme-make sense sa atin, but it doesn't mean you have to follow their piece of advice. Hindi dahil magaling magsalita, eh pakikinggan na natin. We have to sift, salain natin. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan, no? ng katalinuhan, ng sense, o ng common sense para malaman kung ano ang tama at ano ang mali. Kung ano ang dapat nating pinakikinggan at ano ang dapat nating nilalayuan. No? Ibig sabihin ba perfect ang mga Christians? Kasi sila lang dapat yung pinakikinggan? No. Kaya nga dapat matuto tayong magsala o salain ang mga pinakikinggan natin. Consider only those that come from people who have strong faith in God, as evidenced by their words, life, action, and decision. Pang-apat, fourth is strip away too much emotionalism and over-spiritualizing of things. Anong ibig sabihin yan? Pag Christian dapat hindi nalulungkot. Pag Christian dapat hindi nagagalit. Pag Christian dapat hindi natatakot. Tama po ba? Hindi po. Yung fear, yung anger, yung worries or yung loneliness are natural emotion or human emotions. Talaga pong mararamdaman nyo yan. You cannot parang anong tawag doon? Hindi nyo pwedeng ano ibig sabihin? I-brush off lang? No? I-disregard kung ano yung nararamdaman nyo. Hindi pwedeng nalulungkot ka, sasabihin mo, hindi ako nalulungkot. Kasi Christian ako, dapat hindi ako nalulungkot. Hindi. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng common sense to know if the situation and circumstances are pointing us to change. So don't be deceived by your feelings. And we have to avoid trying to spiritualize or impose an inappropriate spiritual meaning to your situation and circumstances. Ibig sabihin, meron pong appropriate, no? Appropriation of meaning, of spiritual meaning in our lives when we read the Bible. No? Pero meron din pong inappropriate. No? Ibig sabihin, yun na yung ini-spiritualize natin masyado. Kadalasan po ng mga, sabihin nating biktima ng pag-i-spiritualize ay yung pong, o mas mataas ang tendency ng mga taong hindi po nagbabasa ng Bible. Yung mga hindi nagbibigay ng oras pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. When we know the Word of God, mas nalalaman po natin yung tunay nating kalagayan. Hindi lang natin basta binabaliwala, hindi lang natin basta binabrush off o dinidisregard yung ating mga nararamdaman. Instead, you are able to recognize your true condition that you need help. Alright?
Pang-lima, step with the Holy Spirit. Maniwala po tayo that the Holy Spirit na siyang nakakaalam, who knows your desire to follow and honor Him, will lead you step by step. No? Minsan gusto nating makita lahat. We want to see the whole picture. But you know what? When you saw everything, no, that you are not supposed to see, you will be overwhelmed. Malulula ka. No? Malulunod ka sa sobrang daming mga bagay na nakikita mo kung makita mo man. No? And ang tendency na mangyari sa iyo ay mag-overthink ka, mag-overboard ka, no? Your anxiety will increase kapag nakita mo ang lahat ng bagay sa paligid mo. That's why we have to keep in step with the Holy Spirit, step by step. Kahit yung susunod na step lang, pagtiwalaan natin ang Panginoon. No? Because wala pong inisip ang Panginoon kundi yung kapakanan natin ay maitama tayo. No? So, when God showed us the next step, you step on it and believe and trust God doon sa path na yon. Kung hindi mo man nakikita yung mga susunod na step, trust God step by step. Step with the Holy Spirit. And lastly, strongly commit to doing God's will. Ito po, maraming pagkakataon na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakapag-aral ng salita ng Diyos, pero hindi po natin na i-apply yung mga natutunan natin. No? Strongly to commit in doing God's will. Kahit po mahirap, kahit po medyo struggle, piliin mo lang lagi ang gawin ang kalooban ng Panginoon. There may be mistakes along the way, but God will eventually honor your desire para sumunod at i-glorify ang Panginoon in all the decisions you make. Alright? So yan po yung 6S natin on how we can sense God's direction. So balikan po natin yung buhay ni Jacob. No? Mababasa natin sa chapter 31 ng Genesis, God spoke to Jacob and told him to return home. No? Ano nga yung pinapagawa ng Lord kay Jacob? Umalik ka sa bahay nyo, umuwi ka. No? Uuwi lang pala. Pero bakit big deal to kay Jacob? Dahil kaya sa layo ng lalakbayin nila. And naganap ako ng mapa. So far, yan yung nakita ko. So, nandun sila sa Haran Padan Aram. Currently in Genesis chapter 31. When God spoke to Jacob na umuwi ka sa inyo. Saan po yung uuwian niya? Dito po sa Kanaan. No, sa Shechem. So, ang layo po niyan ay about 300 miles. No? Hindi ko na po alam kung ilang kilometers yan. But, it's about 300 miles. Yan kaya yung dahilan kung bakit big deal kay Jacob yung pag-uwi sa kanila. Kasi sa atin, sa panahon natin, it's easy. No? Easier to transport, to go from one place to another. Sakay ka lang tricycle, gusto mong mag-jeep, gusto mong mag-bus, pwede ka ding mag-aeroplano, pwede ka mag-tren, no? To go from one place to another. In their case, kung babalikan nyo, kung mababasa nyo yung story, they use camels, no? Para pumunta sa isang lugar papunta doon sa patutungan nila. But I think the physical preparation for Jacob, no, para maglakbay sila for about 300 miles is much easier than the psychological battle for Jacob. Yung nangyayari sa isip ni Jacob. Yung physical, tingin ko hindi yun nagmamatter sa kanya at this time. Ang talagang nangyayari sa kanya o yung pinaka-battle niya talaga ay yung pag-iisip dahil siya po ay natatakot. Para kay Jacob, hindi lang to simpleng paglalakbay. This means he has to escape from his uncle and he has to face his brother Esau. So imagine nyo yung stress at panic ni Jacob dito.
So God's leading can be dreadful experience. Pag sinabi pong dreadful, it is something that causes fear. Ito po yung nagdudulot ng takot sa atin. No? Pwedeng sobrang excited ni Jacob dito kasi sa wakas makakauwi na ako. Tama? Sino po yung gustong-gusto na umuwi ngayon? Excited na umuwi. Para share si Jesus sa parents niya. No? Si Jacob, maaring he is very excited at that moment kasi makakauwi na siya. But at the same time, there is a thought o yung thought na uuwi na siya nagbibigay din sa kanya ng matinding takot. Because he need to face his fears along the process. No? Face your fear. So God's direction can be our greatest dread. Here are some reasons why this leading of God is dreadful. Number one is God's direction of moving on often means moving out of your comfort zone. Ang unang pagsubok na hinarap ni Jacob ay yung pagtakas mula kay Laban. Sabihin nyo nga, Laban. Bawi. Laban. Si Laban po ay uncle niya. At the same time ay father-in-law niya. No? He had to move away from his uncle kasi kahit hindi po ganong bait sa kanya yung uncle niya, si Laban, kahit papano, he is the one who took care of him for 20 years. No? Tama ba? Oh, tama, 20 years. No? Alam nyo, lagi na lang kapag po may pinapagawa ang Panginoon sa atin, it requires us to move out from our comfort zone. Tama? Kapag may pinapagawa ang Panginoon, laging nandoon yung uutusan ka niya to move out from your comfort zone. Hindi po madali yon, no? Katakot-takot na mga what ifs yung yung tatakbo sa isip natin, no? Kasi yung comfort zones natin madalas matagal nating in-establish, no? And yung comfort zone na yon, para sumunod sa Panginoon, bigla-bigla na lang natin kailangang lumabas. Kailangan nating umalis mula doon. And it's very challenging. Hindi lang yung transition, but all the things that can happen during the process of moving out. No? Si Jacob po dito had to move his family and possessions out of their comfort zone. And without asking Laban's permission, ang nangyari po, sinundan sila ni Laban. No? Laban pursued etong si Jacob at yung mga kasama niya. Sinundan. I think 3 days pa bago nalaman ni Laban na nawawala na sina Jacob. 3 days na nakalipas. Then after 7 days, naabutan ni Laban si Jacob at yung mga kasama niya sa Gilead. No? Minsan ganyan, no? When you make a decision and take action to move out of your comfort zone para i-pursue ang will ng Panginoon, ang nangyayari po, nagiinit ang puwet ng kaaway. Sino po dito naka-experience na nung tinalikuran nyo yung lumang o yung makasalanan yung buhay, no? Yung ang layo-layo na nang narating mo, pero biglang magpaparamdam sa'yo. No? Para kang minumulto nung past life mo. No? Ako po, ma-share ko lang, mabilis lang naman. Nung tumigil akong manigarilyo at saka mag-inom, there was a time na nanaginip ako. Pero syempre, when I was dreaming, hindi ko alam na nanaginip ako. No? When I was dreaming, bigla daw ako nanigarilyo. Tapos bigla akong uminom ng alak sa panaginip ko. Tapos, nung pag-itit ko ng sigarilyo at saka pag-inom ko ng alak, bigla akong naiyak kasi sabi ko, hala, ang tagal-tagal na it's about, I think, 1 year na ang nakalipas na hindi ako naninigarilyo at nagiinom. Tapos biglang sa isang iglap, ginawa ko ulit siya. Sobrang iyak ko talaga nun. Habang natutulog pala ako nun. Tapos paggising ko, umiiyak ako. And sabi ko, Lord, salamat, it's just a dream. No?
buti na lang panaginip lang yon. So maybe, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng panaginip na yon. Pero for me, there are times talaga na hinahabol ako ng mga nung past life ko, especially yung comfort zone na pinanggalingan ko. Pangalawa po, God's direction of moving forward can cause us to move back to settle unfinished business. Noong inabutan po ni Laban si Jacob sa Gilead, no? Ang ginawa po ni Jacob, he stood up before him and he boldly spoke his mind. Talagang nagsalita po si Jacob towards Laban. Kasi wala siyang ginagawang mali kay Laban. No? Pero matapos yung tagpo na yon, no, naghiwalay na sila ng landas nila ni Laban, bumalik na si Laban, nagkaroon sila ng covenant, huwag na tayong magkita ever, no? And the rest is history, hindi na po nabanggit si Laban sa story. Pero hindi doon natapos yung dilema ni Jacob. Ang nangyari kay Jacob, tuloy-tuloy pa din yung takot niya. Why? Kasi meron pa siyang kinatatakutan. Yung susunod na haharapin naman niya. Kung natapos na yung paglabas niya sa comfort zone, na-overcome na yon, ngayon, as he move forward, he has to move back and settle things. Those unfinished business with his brother Esau. No? Pagdating kasi kay Laban, alam ni Jacob na wala siyang ginawang mali sa kanya. Pero kay Esau, meron. Ano yon? Sino nakakaalam ng ginawa ni Esau ni Jacob kay Esau? No? Mabilis lang, yung nangyari nung bata sila, maliban doon nung pinapanganak pa lang sila, si Jacob nakahawak sa paa ni Esau, bata pa lang sila, talagang nag-struggle na siya. Bata pa lang, gusto niya nang kunin yung birthright niya. Pero nagtagumpay po si Jacob nung sila po ay matanda na. No? Nilinlang niya yung tatay niyang si Isaac na bulag, no? Malabo ang mata. To cut the long story short, nakuha po ni Jacob yung birthright from Esau. At na galit si Esau, and Esau parang talagang sinumpa niya na papatayin niya si Jacob pag nakita niya. No? Before Jacob left home after his brother, sabi ni Esau, papatayin kita pag nakita kita. No? Ito namang si Rebecca, ang sabi po kay Jacob, tumakas ka na. No? Bumalik ka na lang kapag sinabi ko sa iyo na okay na yung kapatid mo. But for after 20 years, no, hindi po sumulat o hindi nagpadala ng kahit anong signal si Rebecca kay Jacob para sabihin na hindi nagalit. No? So kaya hanggang ngayon o hanggang sa mga panahon na yon, no, after 20 years, takot na takot pa rin si Jacob kasi akala niya galit pa din si Esau sa kanya. O talagang nag-iisip siya, anong ang dapat kong gawin, no, para hindi na magalit ang aking kapatid. No, ito yung takot ni Jacob. Jacob has to settle his issue with his brother Esau. Mahirap, madali. Mahirap. No? Kung tayo yung nasa sitwasyon ni Jacob, or probably we are actually in that situation right now, hindi po madali, no, to settle unfinished business. Lalo na kung matagal na panahon na, talagang namuuna, no, nagpatong-patong na yung mga issues yung dalawa. Pangatlo, God's direction of moving further can lead us to move beyond our worst fear. Si Jacob po dito, hindi po siya makaka-move further unless he overcomes his worst fear, his brother Esau. So despite any fear, katulad po ni Jacob, tayo din po, when we take God seriously, we have to face our fears and obey God's direction, even if we dread the outcome. At the end of the day, the will of God will work for your good as testified in Romans 8:28. Ano sabi sa Romans 8:28? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Natapos ba doon? Hindi lang.
who have been called according to His purpose. Amen? Sabi nga natin kanina, life changes when we take God seriously and as we face our fears. Hindi laging yung paligid natin ang binabago ng Panginoon. But we have to expect na may binabago si Lord sa buhay mo. Amen? May tinuturo si Lord sa'yo. He is changing your heart. He is changing your mind. Kung dati soloista ka, katulad ni Jacob, he is very self-reliant, he is very self-serving, no? Sa lahat ng mga ginagawa mo, hindi nagmamatter sa iyo kung tama yung paraan o mali ang paraan, basta lang makuha yung gusto mo. Ngayon, hindi na. Amen? Hindi ka na magtatagumpay dahil sa sarili mong lakas at paraan. Magtatagumpay ka na ngayon dahil kasama mo na ang Panginoon. Amen? For our last point, kanina, ano yung una? Follow His lead. Face your fears. And pangatlo po is feel His peace. Amen? Because God's presence is our calm. When we felt yung takot, kapag naramdaman po natin yung takot, no? God will give us wisdom to be courageous. Because pag sinabi pong courage, it is the ability to do the things in spite of fear. No? Pero sa Panginoon po, hindi lang basta courage ang pinagkakaloob niya sa atin para po mapagtagumpayan natin ang buhay. When we face our fears or when fear is present, God will give us His peace. Amen? Ang presensya ng Diyos ang talagang kailangan natin, especially if we sense that God is moving us forward in changing our lives. Isa sa patunay that God is present sa ating sitwasyon is the peace of God. Amen? Because we have to remember God's presence is always our peace, and yes, even in the midst of chaos. No? Ano ba yung peace? Peace is knowing that God is present in our struggles. Si Jacob po, nung mga panahon na yon, after nung encounter nila ni Laban, naghiwalay na sila ng landas, ngayon, ang pupuntahan naman niya o ang haharapin naman niya ngayon ay yung mas matindi niyang kinatatakutan. And that is his brother Esau. No? He was restless. He is panicking at the thought of meeting Esau after all the years of running away from him. At dahil doon, no, nag-iisip na naman, nagpaplano na naman itong si Jacob kung paano niya pakakalmahin si Esau. Katulad nung dati, ganun din po yung ginawa ni Jacob. Pinagplanuhan niya talaga kung paano niya makukuha yung birthright kay Esau. This time, nagpapanik siya, no? Talagang hindi siya mapakali. He is now planning how to calm down his brother. No? To the point that he is now overthinking, to the point that he is now overdoing things. Basa natin sa Genesis chapter 32, verse 1 to 8 and 13 to 21, kung paanong sinabi ni Jacob doon sa mga kasamahan niya, alright, let's group ourselves into two, no? Two camps. One, dito ang punta nyo, yung pangalawa dito. Why? Kasi ang naiisip niya, para kung atakihin man ni Esau, itong isa, makakatakas tong isa. Ganun nag-overthink si Jacob that time. No? Tapos, ang ginawa talaga ni Jacob, parang may prosesyon. Paano? No? Ang ginawa ni Jacob, pinauna niya ang isang pangkat na may dala na regalo para kay Esau. Tapos, may susunod na pangalawa, may susunod na pangatlo. Parang series of gifts. No, parang naglalakad pa lang si Esau, papalapit, nakakasalubong niya yung mga kasama ni Jacob, no? Ang feeling ni Jacob when he gave
gifts kay Esau, mapapakalma niya ang kapatid niya. No? Imagine, naglalakad ka tapos galit, kunwari magjowa kayo, no? Magkagalit kayo, tapos lakad ka pa lang, merong nag-aabot sa iyo ng flower. No? Tapos konting lakad mo, may mag-aabot na naman ng isa. Hanggang mahawakan mo na lahat ng flower na ibibigay, na ibinigay sa iyo nung jowa mo. And then pag nagkita na kayo, meron ka ng panghampas sa kanya. It doesn't mean na nung panahon na yon, no, na ang iniisip kasi ni Jacob, pag binigyan ko ng ganito si Esau, no, kapag binrit ko siya ng special, mapapakalma ko siya. At kapag nag-encounter na kami, hindi kami mag-aaway. No, ganun nag-overthink ngayon si Jacob. So, what he did was, after all the overthinking, ito ang maganda kay Jacob. No? Marunong na siyang mag-pray. Jacob prayed. Kung kanina, sino nagbabasa ng Bible? Sino po ang nagpe-pray? Amen. No? Bakit kaya prayer? No? For some reason, I don't want the idea na ginagawa pong katatawanan ngayon, yung karamihan, na kapag ang tao ay natatakot o minsan nalulungkot, ay sasabihan ka ng mag-pray ka lang. No? At some point, may mali na sabihan mo lang yung tao na natatakot o na nahihirapan, sabihan mo siya na mag-pray ka lang. No? But I don't think na dapat natin siyang i-disregard or parang i-tone down yung idea o yung magandang bagay na naidudulot ng pananalangin. Because when we pray, kung ang idea natin ng prayer is a magic word, no, na kapag nag-pray tayo, no, i-grant ng Panginoon yung wish natin. Medyo mali ang ating pagtingin o pananaw sa pananalangin. Why? Because prayer doesn't work that way. Ang pananalangin po o prayer, it has to reflect our recognition of God's presence throughout our lives. Ibig sabihin, nare-recognize natin, nakasama ko kasi ang Panginoon. Nalulungkot ako, pero kasama ko ang Panginoon. And He is with me in the process. Hindi ibig sabihin nun na sinasabihan ka ngayon na mag-pray kapag ikaw ay natatakot. It doesn't mean na walang pakialam sa'yo yung nagsabi sa'yo. Meron, actually, mataas ang pakialam sa'yo ng tao na yon kasi siya mismo, naniniwala siya na ang pananalangin ay makapangyarihan. We recognize the presence of God throughout our lives. No? In Jacob's prayer, it reflects his recognition of God's presence throughout his life. No? Merong pong peace noong siya po ay nag-pray because he knows that God is present in the midst of his struggle. In the midst of the chaos that is happening doon sa isip niya. So ano ba yan? No? Here are the reflection of his prayer. Nababasa natin sa chapter 9 to 12, which is binasa din natin kanina. No? God was already present in generation past. Sabi diyan, God of my father, sabi ni Jacob, God of my grandfather Abraham, and God of my father Isaac. He recognizes that God is already present even from the past, and God is unchanging. He is the same God, no? Noong kung sino yung God nung lolo niya, nung tatay niya, ganun din, siya din yung Diyos niya sa panahon na yun. No? And that's why, makakaasa tayo sa Panginoon.
Kasi siya yung Diyos na hindi nagbabago, siya pa din yung Diyos na maaasahan natin. God who initiated the move in one's life. Sabi ni Jacob, "Oh Lord, you told me return to your own land and to your relatives." Pangatlo, that he recognizes that God is the God who promised to be kind to him. Sabi niya, "But you promised me, I will surely treat you kindly and I will multiply your descendants until they become as numerous as the sands along the seashore, too many to count." He also recognizes that He is the God who loves us unconditionally and faithfully. Sabi niya doon, "I am not worthy of all the unfailing love and faithfulness you have shown me, your servant. Pero ikaw ay Diyos ko hanggang sa ngayon." God who prospered us. When I left home and crossed the Jordan River, I owned nothing except a walking stick. Now, my household fills 2 large camps. And lastly, the God who can rescue us from all our fears. No? Sabi niya doon, "Lord, please rescue me from the hand of my brother Esau. I am afraid that he is coming to attack me along with my wives and children." Patingin niyo ano yung nangyari kay Jacob dito. When he prayed and experienced the peace of God and recognizes that in God's presence, there is peace even in the midst of his struggles. No? Hindi lang yung paligid ni Jacob ang nagbago. Malaki ang nagbago mismo kay Jacob nung nanalangin siya. Ganon din sa atin. No? Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, when we pray, sometimes hindi mo agad makikita that there is change in your surroundings. But definitely, God is changing your heart. God is changing how you see things. Yung perception mo. No? Pinapahupa ng Panginoon yung galit mo when you pray. No? Maaring hindi pa nagbabago yung kagalit mo, pero ikaw nagbago na. Amen? Because peace results from experiencing God's presence. God appeared to Jacob when he was at his lowest, and God wrestled with Jacob until dawn. Dito po pinapakita ng Diyos yung grasya niya, yung biyaya niya, yung grace ng Panginoon. He allows us to wrestle with Him kahit naman alam natin at alam niya na kayang-kaya niya tayong talunin ng walang kahirap-hirap. Pero He still allowed us to wrestle with Him. Because yung idea po na ito nung wrestling with God is giving us the sense that through it, God was showing Jacob that no matter how hard we struggle with His will, God will always prevail and we just have to surrender to Him. Alam nyo, nung nag-wrestling sila ng Panginoon, pagka sa Olympics, o kaya doon sa mga professional wrestling arena, yung mga SmackDown, no? Sina Mysterio, sina John Cena, no? In order for them to defeat, or in order for them to win the match, they have to defeat their opponent. Tama? Para manalo sila, kailangan nilang talunin yung kalaban. Pero dito sa punto na ito, kung kailan ang Panginoon at si Jacob ay nag-wrestling, no? God wrestled with Jacob, no? Ang nangyari po ganito. Noong natalo si Jacob, doon siya nanalo. Hello? Noong natalo si Jacob, doon siya nanalo. This is different from how the game works pagdating sa Olympics tsaka sa kung anumang mga competition ng wrestling. This moment when Jacob lose or surrendered to God, he won. Bakit? Kasi sa dami-dami o sa tagal-tagal ng panahon na nabuhay si Jacob, no? All his life, he has been self-reliant
and he only trusts his own strength and wisdom. But that time, as he wrestled with God, he was changed. No, nabago po si Jacob. He recognizes that he needs God in his life. That he cannot do anything without God. He can do nothing without Him. He recognizes na kailangan niya ang Panginoon to face, to overcome his fear. Kailangan niya ang Panginoon. Ito yung unang pagkakataon na na-recognize ni Jacob na kailangan ko ng tulong. At hindi ko kaya magtagumpay kung wala ka, aking Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. No, ganon din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Nung tayo po ay tinawag ng Panginoon sa pagbabago, hindi niya po hinayaan na tayo ay manatiling umayon o magtiwala lang sa sarili nating talino at kakayanan. Kasi alam ng Panginoon na hindi mo kaya. Pero ganon din, na alam din ng Panginoon, no, nakakayanin nyo sa tulong niya. It's like Jacob's natural abilities were so great that God literally had to make Jacob a weaker man physically in order for God's power to manifest in his life. When this happened, a turning point took place in Jacob, and a new nature was born in him that required total trust in God. No? Because in the presence of God, no, when we experience God's presence, there is peace. Lastly, dito po magtapos. Peace flows from knowing that God is with us through our worst fears. No? Kung binabago ng Panginoon ang buhay natin, whenever na tayo po ay lumalakad ng seryoso sa Panginoon, kapag po tayo humaharap sa ating mga bagay na kinatatakutan at we recognize the presence of God is with us, peace also flows to those around us. Peace also flows to those situations and circumstances that we are in. You know what happened to Esau? No? Sobrang pag-iisip ni Jacob na baka galit pa sa akin yung kapatid ko. No? Patadalan ko siya ng maraming mga gift along the way. Tatawagin ko siyang Lord. No? Sabi niya doon, and sasabihin niya rin kapag nakita niya si Esau that I see the face of God in you. No? Ganun yung iniisip ni Jacob at yun din yung ginawa niya. Ang hindi niya alam, binago na ng Panginoon ang puso ni Esau. Pinalambot na ng Panginoon yung sitwasyon ng puso ni Esau at yung ang galit niya towards kay Jacob naglaho na. Wala na pala dapat kinakatakot si Jacob. No? Noong si Jacob at si Esau po, nung si Jacob po nagpadala ng messenger, nung pagbalik nila, sabi ng mga messenger, meron siyang kasamang 400 men. So talagang nadagdag yun sa takot ni Jacob. Konti lang kami, mas marami sila. Pagka nag-encounter kami, talo kami. Pero ang totoo pala nun, yung 400 men na yon ay hindi mga taong kasama ni Esau para atakin sila. 400 men, these 400 men are actually welcoming committee para tanggapin at i-welcome si Jacob at yung mga kasama niya pabalik sa kanila. Wala na pala dapat kinakatakot si Jacob dahil si Esau ginawan na ng paraan ng Panginoon. So peace flows from knowing that God is with us through our worst fears. No? Kaya nga, katulad nitong kwento ni Jacob,
sa pagharap nga sa kanya pong mga kinatatakutan. Tayo rin, no? Mula dito sa story na ito, mula dito sa mga napag-aralan natin, let's take from it na hindi layunin ng Panginoon na manatili tayong takot. God doesn't want us to be afraid all the time. But He wanted us to recognize His presence and in order for us to experience the peace that comes from Him. No? Tayo po tayong lahat. Sabi dito, courage is not the absence of fear. It is the confidence of act in spite of it. And the source of that courage must be the peace that comes from the presence of God. We must learn to trust His presence even in our worst fear. No? So let's take God seriously and see how God changes your life. Follow His lead. Face your fears. And take God seriously. Again, when we take God seriously, our life changes. Hallelujah. At this moment, is there something that we are that God is calling us to do? No? May mga pinapagawa ba ang Panginoon sa atin ngayon that causes us to be afraid to face yung mga bagay na yon, no? Maybe God is reminding us na talagang nakakatakot harapin ang mga bagay, lalo na kung itong mga bagay na ito ay hindi natin nakasanayan. Yung pinapagawa sa atin ng Panginoon ay pagpapalayo mula sa mga bagay na kinahuhumalingan natin. But if we are afraid to step or move forward and overcome itong mga kinatatakutan natin, let's also be reminded that there is peace in the presence of God. No? Hindi agad-agad, hindi man natin ma-overcome agad-agad. But God is telling us this morning na kasama natin ang Panginoon at magtatagumpay tayo. Maaring pwede medyo skeptical tayo. Ako, pastor, sinasabi mo lang yan, madali lang yang sabihin. No? Meron tayong kasabihan. Madaling sabihin, mahirap gawin. But let me rephrase that or let me change that proverb na madaling sabihin, mahirap gawin, pero kaya sa tulong ng Panginoon. Amen? Can we say that? Madaling sabihin, mahirap gawin, pero kaya sa tulong ng Panginoon. Amen? It's very fulfilling or parang nakakagaan ng pakiramdam knowing that God is very willing to help us through our struggles. He is very willing to help us and change our hearts and change our perception to bagay na nagdudulot sa atin na tayo po ay matakot at humakbang. Hallelujah.
If there is something that na sa mga oras na ito na ah, kinakausap tayo ng Panginoon o tinatawag tayo ng Panginoon in a certain task, in a certain mission, or in a certain ministry, o sa mga bagay na may mga pagkakataon na sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan nating bitawan yung mga bagay na kailangang bitawan in order for us to continue to serve Him. No? Let's take this time to pray and ask the Lord for guidance. Let's ask the Lord for peace in our hearts. Let's ask the Lord's presence. Natulungan nawa tayo ng Panginoon na sa ating mga pinagdadaanan, sa ating mga gustong tahakin o na pagsunod sa Panginoon, no, maranasan natin ang presensya ng Panginoon, maranasan natin yung kapayapaan ng Panginoon. As we move forward in life, no, maaring nandyan yung mga bagay na kinatatakutan natin. But at the same time, there is the reality that God is with us. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon. May you just pray. Let's take this time. You pray and ask the Lord. Iilagak mo sa Panginoon o i-present mo sa Panginoon yung mga bagay na kinatatakutan mo, no, na mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pero may mga bagay, may mga maliliit na mga aspeto ng task na yon na natatakot ka, na nagbibigay sa iyo ng matinding panic, no? You are being restless just to think the idea na gagawin mo, pupunta ka sa ganitong lugar, ipopursue mo tong isang bagay na ito. No? Let's take this time to pray to God. No? Naririnig ng Panginoon ang ating pong mga panalangin. Though He knows our hearts, when we pray to God, we recognize the presence of God even in the midst of our situations, our struggles. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, God, for calling us even in the great unknown, Lord God. You made us strong. You made us confident, Panginoon. Hindi dahil sa sarili naming kakayanan, kundi dahil Ikaw ay kasama namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh God, tulungan mo po kami, Panginoon. Show us the way kung paano kami, Panginoon, na tuloy-tuloy na makasusunod sa iyo, Panginoon. Ayon sa kalooban mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Hindi namin kaya, Panginoon, kung Ikaw, Panginoon, ay hindi namin makakasama, Panginoon. Kung wala yung kapayapaan mo, Panginoon, sa amin, hindi namin mapagtatagumpayan yung mga bagay na kinatatakutan namin, Panginoon. Lord, may your Spirit lead us, Lord God. Lead us doon sa paraan, Panginoon, na gusto mong tahakin namin, Panginoon, even step by step, Lord God. Teach us how to trust you. Hallelujah. We sing this song. Kinanta natin kanina yung Oceans. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh.
me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Spirit. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hallelujah. Let's sing from the top. You call me out upon the waters. Hallelujah. Call me out upon the waters. Oh, Lord, we may fail. There I find you in the mystery. Oceans deep, my faith will stand. On your name, I keep my eyes above the waves. Hallelujah, yes, Lord. When the oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Hallelujah. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You never fail, you won't stop now. Yes, Jesus, and keep my eyes above where the oceans rise. Soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, O God, for your promises, Lord God, na ikaw, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, there are things, Panginoon, there are times, Panginoon, na tinatawag mo kami gawin ng isang bagay, Lord God, and we trust in you, Lord, na kahit mahirap, Panginoon, na kahit makatakot-takot, Panginoon, na mga bagay ang ipakita sa amin ng kaaway, Panginoon, you are still the same God who we can trust. You are the God who promised us that we will prevail, Lord God, because you are with us, that you are our God, Panginoon. Magtatagumpay kami, Panginoon, hindi dahil sa sarili namin, kundi dahil ikaw, Panginoon, ang kasama namin, Panginoon. And with that, Lord, our faith increases, Lord God. With that idea, Panginoon, nakasama ka namin sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga takbuhin sa buhay, ng lahat po, Panginoon, ng mga ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon.
Because first and foremost, mahalaga sa iyo, Panginoon, na kami mismo, along the process, ay binabago mo, Panginoon. And we appreciate that, O God. Hindi man namin agad-agad makita ang pagbabago sa paligid namin. But thank you, Father, because you change our hearts. You are changing our perception in life. You are changing us, O God. And allowing us to move forward and to move further, O God. And even allowing us to overcome yung mga bagay na kinatatakutan namin. And it's only because you are with us. Ikaw, Panginoon, ang nagpapanalo sa bawat laban namin. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Hindi man kami, Panginoon, karapat-dapat. Maraming pagkakataon na hindi namin sinunod ang kalooban mo. Oh, we fail you, oh God. But your grace, your mercy, Lord God, pinaranas mo sa amin, Panginoon. Thank you, Father, for unfailing love, for your faithfulness, oh God. And thank you, Father, because you are still the God who rescues us from all the things, Panginoon, na kinahaharap namin, lalo na yung mga kinatatakutan namin. Lord, may we take this time and this message, Lord God, as a reminder always sa mga susunod na mga araw, Panginoon. Araw-araw, nahaharapin namin ang bawat umaga, Panginoon. Maging layunin namin sa buhay ay ang sundin ang kalooban mo. Hindi dahil kaya namin, kundi dahil kasama ka namin, Panginoon. At yun lang, yung presensya mo lang, Panginoon, ay maranasan namin araw-araw ay sapat na. In order for us to be confident, to face our fears, to face all our struggles, Lord God, and overcome and win the battle sa araw-araw, Panginoon. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Lord. We thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, we give you all the glory. We give you all the praises and honor. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.